what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so ayan, nagulat po ba kayong lahat mga kababayan? Sino po mga nagulat kanina sa mga naging revelasyon? No? Ako, nagulat ako eh. Biglang lumabas po yung pangalan ni Nancy Binay. Di natin ine-expect yan mga kababayan, no? Kasi naguhulaan eh, no? Sino yung mga senador, no, na madadali, no, ibubunyag dito po sa mga makontrobersyal, no, na flood control projects at mga insertions mga kababayan, no? Nagulat tayo, biglang lumabas yung pangalan ni Nancy Binay mga kababayan. Nagulat din po ba kayo? No, sino-sino ba yung mga hula ninyo? I-comment nyo nga po dyan sa ibaba, no, para malaman natin kung may mga tumama sa inyo. At ito na nga, no, Chis Escudero, Nancy Binay, Martin Romualdez at Saldico, inirekomenda na pong kasuhan ng NBI mga kababayan, no? Ano, forthwith kay Chis Escudero. Forthwith mga kababayan. No, na makakasuhan si Chis Escudero kagad. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Grabe, ang daming pasabog na itong araw na to, mga kababayan. At talaga namang sunod-sunod, no, yung mga lumabas, no, na mga revelasyon kanina. At meron pa nga yung Marines mga kababayan, no, yung sundalo, no, na nagsalita na siya daw yung nagdi-deliver mga kababayan, no. Isa siya sa mga nagdi-deliver ng pera, tauhan siya ni Saldico, no, nagdi-deliver ng pera dito po kay dating House Speaker Martin Romualdez, no. Credible kaya yan mga kababayan? Okay, so ito muna, panoorin natin itong balita na kung saan mga kababayan ay sinasabi po, no, na kakasuhan po itong sila Chis Escudero. At isa pa pong balita na ating pag-uusapan ay ito pong mga kababayan na kung saan ay sinabi po, no, ni Senator Bato de la Rosa na magre-resign siya. No, magre-resign po siya para kay Senator Joel Villanueva mga kababayan. Talagang naniniwala po siya na itong si Senator Joel Villanueva ay malinis po, no, walang kinalaman dito sa mga insertions na to, no. So parang sinasabi niya ata na si Senator Villanueva walang kinalaman diyan mga kababayan, parang ganoon. So paano kaya, no, itong si Chis Escudero, no, yung ibang kaalyado nila, si Jinggoy Estrada mga kababayan. Di ba siya magre-resign? Pagkayang mga yan ay nakasuhan, mga kababayan. Okay, so ito, panoorin muna natin itong balita na to, mga kababayan. Wala tayong sisinuhin. Mahirap to. Mahirap itong kasong to. Ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan mahabla, hahabla natin. Wala nang sisinuhin. Lahat-lahat na. Kung kahit sino na yan. Maging kaalyado ng ating Pangulo o hindi, talaga namang sasampahan ng kaso mga kababayan. Kakasuhan. So ano yung recommendation ng NBI, sir, regarding the... Hindi ko hawak yung papel, kaya hindi ko maano. Pareho lang sa recommendation kay Mr. Alcantara. Na ibig sabihin, sir, pakakasuhan din po. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. Maybe, sir. Ayun nga, hindi ko nga hawak yung papel eh. So, sorry. Pero sir, Escudero, hindi na, I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat, tsaka we gave the paper already. So sa kanila na magagalit. So, hindi mo magagalit sa amin, usapan po namin sa kanila magagalit. At may freeze order na rin, sir, sa mga bata? Na-inform na ho namin na ama. Lahat. Yes. Sir, hindi naman kailangan mag-submit sila ng mga evidence para patunayan yung allegations? Hindi nga, kaya nga naglagay pa kami ng affidavit eh.
tsaka sworn affidavit na yan, na ang tawag dyan, case build-up stage namin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, the triggers already the AMLA to start filing cases. Kasama Senator Chis kasi bago dun sa nirecommend. Kasama na siya. Kasama na rin. Kasama na rin. Kasama. Si Speaker kasama na rin. Recommendation pa lang din. Recommendation pa lang. Ayan, iyak na may mga DDS dito. Ayan na. Kasi gusto nilang kasuhan na nga po. Ito nga si Romualdez. Eto na, kinasuhan na mga kababayan. Ako, yung mga yan, hindi naman titigil yan. May masasabi at masasabi pa rin yung mga yan. Nakasuhan na. Siguradong may masasabi pa rin yung mga DDS na yan. May masasabi pa rin yung mga DDS na yan. Alam niyo yung mga DDS na yan, mga kababayan. Ano yan ano tawag natin dito? Medyo may pagkakulang-kulang yung iba po dyan. Medyo may mga pagkakulang-kulang po yung iba dyan, mga kababayan. Okay, so tuloy natin to. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to siyempre, wala tayo sisinuhin dito, lahat na nakasama. Isasama natin. All of that, kasi malversation covers most of it sa pera Ang pinakamahalaga dito yung crime sa pera na talagang nawala sa bayan, yun talaga ang kasong ilalagay. Pwede rin naman ang plunder. Kaya lang ayaw nga ipabalik ni Marcoleta So, parang ano na lang yun Parang thank you na lang, ganun. Ayaw ipabalik ni Marcoleta Hindi daw pwede yun, sabi ni Marcoleta. Kaya hindi sila magbabalik ng pera. Diba mga babayan? Si Marcoleta na mismo nagsabi na hindi nga daw po pwede yung ganun. Na ibabalik yung pera. Diba? Tuloy natin. Kaya lang siyempre, iba ang figuring ng case of plunder at iba rin ang pag-prove niya sa korte. Sir, may ebidensya talaga si Libby Bernardo. Ayan nga, i-evaluate pa namin. Kasi, siyempre, sabay-sabay yan, dumarating ang mga testigo. Kailangan din namin ng leeway para ma-evaluate namin na maayos. Sir, yung supplemental yan about Senator Cheese na. Oo nga. Hindi, kasi yun na tinanong ng NBI. Hindi ako kasama rin sa nagtatanong. I am not part of the people who vetted the statement. Sir, paano yung arrangement nyo as protective witnesses sila? Paano arrangement nyo with the Senate? Kasi dito sila Hindi, ayusin pa namin. I'm going to have a session with the Senate President about this matter. Kasi yung iba sa kanila, mas madaling ma-access ang documents sa kinakailangan namin para maumpisa namin ang pag-evaluate sa kanila na maayos. Kasi many documents are in their possession, but they have no access because they're still in detention. So that's why we're requesting, that's why we're telling the Senate President, protected witnesses sila, so that the danger of them facing the possibility of them facing a dangerous situation is lessened para ma-case build up namin ito. So sa until now, wala pang nako-qualify mapasok sa WPP? Wala pang naka-qualify maging state witness. Pero basically, all of them wrote us to become part of the Witness Protection Program. And that what we do here is that if they're real witnesses, kung di sila kasama sa crime, okay. Kasi madali yun. Parang itong last affidavit this morning, no? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness. Pero may evaluation pa rin. Siyempre, hindi sila part ng crime Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them if they ask for our protection. Kasi usually naman yan, the court, o kaya the police who take care, basta sa lahat ng klaseng kaso, may nagpo-protect sa kanila. In this case, if they ask the Witness Protection Program, then we will protect them. Sir, they can be several state witnesses. That can be, it's possible. It's possible. Siyempre, ang evaluation yan, not the most guilty, kailangan yung testimony para maano. So, at marami pa, meron pang ibang kino-consider dito. Sir, si Gutesa, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime, di ba? Kung accessory, that's more or less a very light
penalty compared to the principals. Dito. Clarification si Senator Nancy, tsaka si Chishin na nagdag for request, no? Yes, nagdag sila sa request for freeze orders. Speaker, Tsaka Ilbo, tsaka Ilbo. Saldi, and si Speaker Martin. Hindi, ilalagay na rin natin yan. Martin? No, but we will have to, to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan hahabla natin. Para lang hindi ma-misinterpret. So, ano pong gagawin natin kay former Speaker Martin Romualdez as far as freeze orders? And I-evaluate pa rin namin ulit yung statements. Pero ang tingin ko talaga, para ma-preserve lang lahat, we will have to work on that angle already. Kaya nga, we're working overtime. Hanggang Sabado, meron kami trabaho dito. But have you officially requested AMNAC to freeze Martin? Okay, hindi pa, pero that's coming very soon. Okay. It's a matter of Sila ba i-arrest na yung mga senador at congressman? Once na makasuhan, sila ba i-arrest? Ano yan, matagal pa yan. Kasi preliminary investigation pa to. This is still the case build-up. Iba pa yung case yung status of preliminary investigation at doon pa sa determination ng resolution ng preliminary investigation, doon lang natin ipa-file sa korte. Kasi sa korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest, if ever. Wala pa tayo sa korte. Malayo pa tayo sa korte. Ayan na, mga kababayan, no? I-issuean ng warrant of arrest. O ito mga kababayan, nako, ito pa isang matindi, no? Senator Bato de la Rosa magre-resign daw, mga kababayan. Nagpatunayan na itong si Senator Joel Villanueva, no, ay may kinalaman daw po dyan sa mga insertions at sa flood control scandal, mga babayan. No? Naniniwala po ba kayo na magre-resign si Senator Bato? Oo, ito. Panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya wala siyang project doon, yung hiningi niya hindi na-approve, pero how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya, kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni Boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit kayo gumawa ng gano'n? Po. Kasi nga po, nung time na yun, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay... So, yung nga, in short, diskarte na ninyo yun yes, ni Yusek Bernardo. Na yes po. Mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na SOP yon
Ang sabi ko po, Para kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong. Tulong sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So you have to be clear with that. Dahil, Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may Yusek I po. Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa mga sa Baycam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang mingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baycam po kasi sa Baycam sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po, sabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So, hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo. Kasi yung pong pondo na yun, parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Yan na. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didibisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. J. Okay, mga babae. Nagot, sasakaling ka daw. No? Magre-resign si Senator Bato de la Rosa. No, kung sakaling mapatunayan o sabihin na ito nga si Senator Joel Villanueva ay involved po dito sa mga flood control na to, mga babayan. Diba? So ano masasabi niyo po dyan, no? I-comment sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.